Dumating ang mga bida sa isang bayan na may mga babaeng nagtatakbuhan. Akala ni Brock ay siya ang gusto ng mga babae, pero nilagpasan lang siya ng mga ito. Isang lalaki ang dumating at nag-abot kay Ash ng isang package, sinabihan siyang hawakan muna ito, bago umalis at naiwan ang kanyang sombrero. Binuksan ni Ash ang package na naglalaman pala ng isang smoochum. Hinalikan ng smoochum sina Ash, Misty, at si Pikachu na sinubukan pang umiwas. Dinampot ng smoochum ang sombrero at pumunta kay Brock, na isinuot naman ang sombrero. Biglang pumunta ang grupo ng mga babae sa kanila na naging sanhi upang mahiwalay sa mga bida sina Smoochum, Togepi, at Pikachu, na hinabol naman ng isang skiplum robot. Nang inalis ni Brock ang kanyang sombrero, nadismaya ang mga babae dahil hindi pala siya si Brad. Napanood ng mga bida ang isang patalastas ng pelikula kung saan ang karakter na si Brad, ang nagbigay kay Ash ng Smoochum, ay inaatake ang ilang mga kontrabida. Biglang napansin ng mga bida na nawawala ang kanilang mga Pokemon. Kinontrol ng Team Rocket ang robot patungo sa isang butas at sinundan ito ni Togepi at Smoochum. Sumunod din si Pikachu pero na-stuck ito. Hinila siya ni Jessie at natuwa dahil nahuli nila si Pikachu habang pinipisil ang mukha nito. Susubukan sana silang kuryentehin ni Pikachu pero hindi umubra dahil nakasuot si Jessie ng rubber gloves na hindi tinatabla ng kuryente at ipinasok siya sa sako. Nakita ni Jessie ang Smoochum at natuwa nang hinalikan siya nito. Gayunpaman, dumating ang mga bida at inilabas ni Ash sina Bayleaf at Totodile. Gumamit si Bayleaf ng Razor Leaf para sirain ang sako at palayain si Pikachu. Gumamit naman si Totodile ng water gun kay James para palayain sina Togepi at Smoochum na sinalo naman ng Vine Whip ni Bayleaf. Aatake sana ang Skiplum robot pero naitulak ito ng water gun ni Totodile pabalik sa Team Rocket. Dahil nabasa ang Team Rocket, naging mas epektibo sa kanila ang Thunderbolt ni Pikachu at napatalsik sila nito. Tinanong ni Ash si Smoochum kung ayos lang ito pero gusto na naman siyang halikan nito. Tiningnan ng aktor na si Brad kung nandoon pa ang mga batang pinag-iwanan niya ng Smoochum pero wala na sila roon. Nakita siya ng mga babae pero may dumating na limousine at pumasok siya rito para makatakas. Naglalakad ang mga bida at napansin nila si Brad sa loob ng limousine kaya nagpa siya silang sundan ito. Nakarating sila sa isang stadium, kaya nagplano si Ash na pumasok para ibalik si Smoochum. Ayaw nang umarte ni Brad, pero ipinaalala sa kanya ng isang lalaki na pumirma siya ng kontrata. Pinayuhan siya ng lalaki na dapat na niyang iwanan si Smoochum at palitan na lang ito ng Charizard o Houndoom na mas bagay sa kanya. Tumanggi si Brad dahil naniwala sa kanya si Smoochum at naging inspirasyon niya ito kahit noong naghuhugas pa lang siya ng pinggan o noong palaging napapagalitan sa dancing lessons. Naisip ni Ash na umakyat sa puno para makapasok sa bintana dahil nakakaakyat naman siya sa mas malalaking puno noong bata pa siya. Sinabihan niya si Smoochum na kumapit sa kanya, kaya narinig ito ni Brad. Nakita ng lalaki sina Ash pero isinara nito ang kurtina dahil balak nitong puntahan si Smoochum ng mag-isa, bago itinulak si Brad palabas ng silid. Kinausap ng mga bida ang lalaki para ibalik si Smoochum. Sumagot ang lalaki na maaari na nilang angkinin si Smoochum dahil ayaw na raw ito ni Brad. Dumating si Brad na hinahanap ang lalaking si Vitzo, pero natuwa ito nang makitang muli si Smoochum. Nang hinalikan ni Smoochum si Brad, sinabi ni Vitzo na hindi sila dapat makitang ganoon ng mga fans. Pinapanood sila ng Team Rocket. Tuwang-tuwa si Jessie na makita doon si Smoochum, pero inamin ni Meowth na mas nakakatakot makitang mabait si Jessie sa halip na masungit at matapang. Pinakain ni Brad ng soup si Smoochum. Sinabi ng mga bida na malambot pala si Brad sa personal, kaya nagbanta si Vitzo na idedemanda sila kapag pinagkalat nila ang tungkol dito. Nakiusap si Brad sa mga bida na bantayan muna si Smoochum hanggang sa makabalik siya. Iginapos ni na Jessie at James ang mga gwardya at nagpanggap bilang mga ito. Dumating si Vitzo at iniutos sa kanila na paalisin ang mga bata at si Smoochum. Pumasok sina Jessie at James sa silid at sinabihan ng mga bubuwit na pumunta sa exit kahit labag ito sa gusto ni Brad. Dinala ang mga bida sa entablado at bigla silang ikinulong sa isang lambat. Hinila ni na James at Meowth ang mga tali na naging sanhi ng pagtaas-baba ng mga bida. Bumalik si Brad sa silid pero nakitang pinaalis na sila ni Vitzo. Hinanap sila ni Brad. Ipinasok ni Jessie si Smoochum sa hawla. Hinila ni Meowth ang isa pang tali kaya nabuksan ang kurtina ng entablado. Nakita ni Jessie ang madla kaya itinaas niya si Smoochum at sinabing kanya ito. Hindi natuwa ang mga tao at nagalit naman si Jessie dahil gusto ng mga itong makita ang aktor sa halip na siya. Sinubukan ni Vitzo na pigilan si Brad pero tumuloy pa rin ito sa entablado. Binalaan ng mga bida si Brad na mapanganib ang Team Rocket pero gusto ni Brad na mabawi si Smoochum. Inilabas ni James si Weezing at si Jessie naman ay si Wobbuffet. Naaliw si Wobbuffet sa mga tao kaya ibinalik siya ni Jessie. Susubukan sanang i-tackle ni Weezing si Brad pero umiwas ito.
Inilabas ni Jessie si Arbok na gumamit ng poison sting pero maliksing umiwas si Brad. Susubukan sana muling mag-tackle ni Weezing pero sumablay ito at si Jessie ang natamaan. Nabawi ni Brad si Smoochum at sinabing ito ang lahat para sa kanya. Inisip naman ni Vitzo na tapos na ang lahat para kay Brad. Gumamit si Arbok ng headbutt pero umiwas si Brad, kaya si Meowth ang tinamaan at nakalaya ang mga bida. Inilabas ni Ash si Bayleaf na gumamit ng Razor Leaf sa Team Rocket at Vine Whip naman kay Arbok para itapon ito. Gumamit si Weezing ng smoke screen na kumakalat patungo sa mga manonood, kaya inilabas ni Ash si Noctowl para hipa ng usok palayo. Gumamit si Smoochum ng Sweet Kiss kaya na-charm ang Team Rocket. Gamit ang Thunderbolt, pinatalsik sila ni Pikachu. Namangha ang madla kay Brad na inaming si Smoochum ay kanyang Pokemon at mahalaga ito sa kanya. Tumahimik ang madla kaya nawala na ng pag-asa si Vitzo, pero naisip ng mga tao na ang cute ni na Brad at Smoochum at mas lalong natuwa. Nagbago ang isip ni Vitzo at sumigaw na mahal niya si Smoochum. Hinayaan ni Brad si Smoochum na halikan si Ash, pero tumanggi si Ash at nahulog sa hagdanan. Naisip ni Brock na mas magiging magaling na stuntman si Ash kaysa sa isang movie star. Nang maglaon, nakakita ang mga bida ng trailer para sa susunod na pelikula ni Brad kung saan kasama niya si Smoochum. Gayunpaman, nakita ng mga bida ang madla na may mga dalang Smoochum doll, kaya nasabi nilang parang si Smoochum na ang bida at hindi na si Brad. Umaga na, at naglalaro sina Pikachu at Togepi nang may mapansin si Pikachu sa lawa. Nagising si Ash at nakakita siya ng isang Rhydon na biglang tumalon mula sa lawa. Nang maglaon, sinubukan ni Ash na kumbinsihin ang kanyang mga kasama na may nakita siyang Rhydon sa lawa, pero inisip ni na Brock at Misty na baka Magikarp o Feraligatr lang ang nakita niya. Tinanong ni Misty si Ash kung paanong mabubuhay ang isang Rhydon sa ilalim ng tubig. Isang babae na may kasamang Marill ang lumitaw para sagutin ang kanyang tanong. Agad na humanga si Brock sa presensya ng babae na ang pangalan pala ay Petra. Nakipag-flirt si Brock at tinanong kung gusto nito ng tsaa, pero hinila siya ni Misty palayo. Sinabi ni Petra na hindi pangkaraniwan para sa isang Rhydon ang tumambay sa lawa, pero posible ito dahil marunong itong gumamit ng surf. Nagtaka si Brock dito, pero tinanong siya ni Ash kung bakit hindi alam ng katulad niyang eksperto sa rock-type Pokemon ang tungkol doon. Gusto ni Petra na malaman kung saan nagpunta ang Rhydon, kaya itinuro ito ni Ash. Ipinakita ni Petra sa kanila ang isang tunnel na pinapahukay niya. Sinabi niya na napilayan ng kanyang lola, kaya nagpahukay siya ng tunnel sa bundok para mas madali na itong makapunta ng bayan. Pinahukay niya ito sa mga dog trio at malapit na silang matapos. Gayunpaman, hindi kayang sirain ng kanyang Sandslash at Graveler ang huling bahagi dahil may tumutulong tubig sa kanila na ikinatatakot nila kaya sila tumatakbo. Sinabi niya na kailangan niya ng isang Rhydon na hindi takot sa tubig para tulungan siya sa gawain. Gustong magpa-impress ni Brock kaya inilabas niya ang kanyang Onix para sirain ang pader. Gumamit ng tackle si Onix para butasin ang pader, pero nagkaroon ng lamat ang kisame at tumagas ang tubig sa kanya. Tumakbo si Onix kaya ibinalik na lang ito ni Brock. Iminungkahi ni Ash na bumalik na lang sa lawa para hanapin ang Rhydon. Narinig yun ng Team Rocket at nagplano silang hulihin ito para sa kanilang boss dahil siguradong magugustuhan nito ang isang Rhydon na hindi takot sa tubig. Lumabas si Wobbuffet at nadismaya si Jessie dahil hindi nila ito maaaring i-trade para sa Rhydon. Sinabi ni Petra na ang Rhydon ay nakatira sa gubat at lumalangoy paminsan-minsan. Nagpa siya ang mga bida na hanapin ito sa gubat habang ipinakita naman ni Petra ang mga bakas ng Rhydon. Inamin ni Petra na sinundan niya ang mga bakas pero hindi ito ganoon kadali. Nakita ng mga bida na ang mga bakas ay patungo sa lawa at naglaho. Biglang nakakita si Ash ng tira-tirang mansanas at natukoy ni Petra na mahilig nga sa mansanas ang Rhydon. Dahil sariwa pa ang mga ito, inisip ng mga bida na nasa malapit lang ang Rhydon. Narinig ito ng Team Rocket at nagplano silang sundan at hulihin ang Rhydon. Nakakita sila ng mga bakas, bagaman hindi ito mukhang bakas ng Rhydon. Kumbinsido si Jessie na sa Rhydon iyon kaya sinundan nila ito. Narinig ng Team Rocket na may kumakain ng mansanas kaya bigla silang tumalon. Gayunpaman, nadismaya sila dahil si Wobbuffet lang pala yun. Itinuro ni Wobbuffet ang kalapit na puno na may mga mansanas. Sinundan ng mga bida ang mga tira-tira pero nadismaya sila dahil ang Team Rocket lang pala ito na kumakain ng mga mansanas. Binigkas ng Team Rocket ang kanilang moto habang kumakain, kaya naman walang naintindihan ng mga bida sa sinabi nila. Lumitaw ang Rhydon at matapos makita ang Team Rocket sa kanyang kainan, pinatalsik niya ang mga ito. Gusto ni Petra na labanan at hulihin ang Rhydon. Sumagot ang Rhydon sa pamamagitan ng pagpadyak at paglikha ng mga lindol. Tumakas ang Rhydon at pumunta sa lawa. Inilabas ni Ash si Totodile, si Petra naman ay ang kanyang Marill, at si Misty ay sina Poliwhirl, Goldeen, at Staryu para hanapin ang Rhydon.
Sumakay ang mga bida sa bangka, habang nanonood naman sa kanila ang Team Rocket. Naglalaro si Totodile nang mabunggo nito ang isang sungay at kinagat ito. Gayunpaman, ito pala ang Rhydon, na pinaikot ang kanyang sungay kaya naman tumalsik si Totodile. Lumubog sa lawa ang Rhydon at hinabol ito ni Poliwhirl, Marill, Goldeen, Staryu, at Totodile, pero gumamit ito ng Hornrill para gumawa ng whirlpool. Natalo ang mga Pokemon ng mga bida. Narealize ng mga bida na mahirap hulihin ang Rhydon na ito. Gayunpaman, nakita nilang pumunta ang Rhydon sa isang maliit na isla na may mga puno ng mansanas. Nagpasya silang pumunta roon para hulihin ito. Narinig ito ng Team Rocket at nagplano ring hulihin ang Rhydon. Naghukay sina James at Meowth para sa bitag. Nagalit naman si James nang makitang natutulog lang si Jessie. Magpapahinga na sana sina James at Meowth nang magising si Jessie at sinigawan sila dahil nahulog na raw ang Rhydon sa hukay. Gayunpaman, nadismaya na naman ang Team Rocket dahil si Wobbuffet lang pala ang nahulog sa bitag at hindi ang Rhydon. Nang lumitaw ang Rhydon, hinamon ito ni Peter sa isang laban. Binaliwala siya ng Rhydon, pero nakuha ang atensyon nito nang gumamit si Pikachu ng Thunderbolt. Biglang dumating ang Team Rocket gamit ang kanilang balon at hinuli ang Rhydon. Inilabas ni Brock ang kanyang Crobat na gumamit ng wing attack, kaya naman nabutas ang balon ng Team Rocket at nahulog sa lawa. Gayunpaman, may nakahandang bangka ang Team Rocket para makatakas. Sinundan sila ng mga bida gamit ang sarili nitong bangka, at mabilis silang nahabol dahil walang motor ang bangka ng Team Rocket. Inilabas ni Ash si Bulbasaur na sinira ang lambat ng Rhydon gamit ang Razor Leaf. Lumusong ang Rhydon sa lawa, habang pinatalsik naman ni Pikachu ang Team Rocket gamit ang Thunderbolt. Susubukan na naman sanang tumakas ng Rhydon, pero kinapitan ito ni Petra para hindi na makawala. Sumisid ang Rhydon, pero hindi pa rin bumitaw si Petra. Tumalon at sumisid ang Rhydon, pagkatapos ay lumabas na sa tubig. Nanghihina na si Petra at nakabitaw na, kaya naman nakiusap na lang siya sa Rhydon na makipaglaban sa kanya. Tumigil ang Rhydon at nagpa siyang makipaglaban. Ginamit ni Peter si Marill laban sa Rhydon. Umatake ang Rhydon, pero umiwas si Marill at gumamit ng water gun. Kinontra ito ng Rhydon gamit ang Hornrill na nagpawalang bisa sa atake. Nagtackle si Marill, pero hindi umubra. Tatapakan sana ng Rhydon si Marill pero gumamit ito ng Bubble Beam. Hinampas ng buntot ng Rhydon si Marill, pero gumanti ito ng water gun. Bumagsak ang Rhydon at hinuli ito ni Peter ng Pokeball. Sa kasamaang palad, nakawala ang Rhydon. Gumamit si Marill ng water gun at bubble beam, pero pareho itong nakontra ng Hornrill. Umatake ang Rhydon pero sumablay ito. Gumamit si Marill ng Iron Tail na nagdulot ng pinsala at muling nagpabagsak sa Rhydon. Ibinato ni Peter ang kanyang pangalawang Pokeball, at sa wakas ay nahuli na niya ang Rhydon. Nagdiwang ang mga bida, habang pinuri naman ni Peter ang kanyang Marill. Sa tunnel, inilabas ni Peter ang Rhydon na hindi natatakot sa mga tumutulong tubig. Gumamit ang Rhydon ng Hornrill para pahinain ang pader, bago ito binangga gamit ang takedown. Natuwa ang mga bida, at nagpaalam na sila kay Petra.